Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PH tungkol sa panibagong kaso na isinampa sa Supreme Court laban sa Administrasyong Marcos. Ito na po ang legacy ng bagong Pilipinas. Pinakamadaming kasong na isampa sa Supreme Court, kaliwat kanan. Walang katapusan. Ito. Supreme Court asked to slay ICI. Yung Executive Order number 94 na pinirmahan, nilabas ng Malacanang, hiniling na ibasura, unconstitutional. Just in a petition questioning the constitutionality of Executive Order number 94, which President Ferdinand Marcos Jr. signed to create the Independent Commission for Infrastructure, has been filed before the Supreme Court. In his petition, pro se, anong bang ibig sabihin ng pro, P-R-O-Se? A senior high school teacher named John Barry T. Tayam urged the High Court to strike down Executive Order 94, which created the ICI because it violated the constitutional provisions on equal protection and separation of powers. He emphasized that the structure and mandate of the ICI are fundamentally flawed and present issues almost similar to those raised concerning the Philippine Truth Commission, which the highest bench previously declared unconstitutional. Tayam also pointed out that the ICI as a body under the executive branch risked both prolonging the investigation and creating redundancy with existing agencies such as the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. Okay, so, nung una, tuwan-tuwa ko at mayroong independent commission para imbestigan ito. Nung una. Lalo na nung nandyan pa si Mayor Magalong. But, habang tumatagal, nawawalan na ako ng gana at tiwala sa ICI. At nakikinig ako sa mga paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang Facebook Live. Naiintindihan ko na. It's a waste of time, money, and effort itong ICI. Ano lang ito? Sabi ni Atty. Vic, propaganda. Pampapogi. Pang-cover up sa kanilang kapalpakan, yung ICI na yan. Pinaliwanag ni Atty. Vic, yung tatlong komisyoner, may connection sa Malacanang. Hindi ko na madetalye. But naniniwala ako sa paliwanag ni Atty. Vic. Sayang lang. It's a duplication. Tingnan nyo. Bago pa na-create ang ICI, mabilis ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. In fairness to him, napakasipag niya. Kawawa lang siya sa sobrang laki ng problema na. Mabilis siya, diretso na siya. Nag-file na siya ng kaso sa ombudsman, at ang ombudsman ngayon, malapit na, baka next month Dahil may mga na-file ng kaso ng DPWH sa mga nasangkot, baka next month, ang ombudsman magsampa na rin siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Yun man, ang end result nito is, ang mga sangkot sa flood control scam, masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. So, basically, ang gagalaw lang dyan is mga ahensya ng gobyerno magtulungan. Example, DPWH. Sino pa? Makipagtulungan sa DOJ. Ang DOJ, under niya ng NBI. Tapos, makipagtulungan sa ombudsman.
Then ang ombudsman, sampa ng kaso sa sandigan. Yun lang. Kaya what's the use niya? Meron pang ICI. To me, hindi na kailangan. So, salamat dito sa senior high school teacher na ito. Ang galing naman niya. Ang pangalan? John Barry T. Tayam. Siguro may kasamaan din siyang mga abogado. So, sana aksyonan ito kaagad ng Supreme Court kasi pera ng taong bayan pa rin yan ang ginagastos. I don't know saan sila kumuha ng pundo. Kasi hindi naka-budget yan eh. And I'm sure ang Malacanang maraming pundo. O yun. Nakakuha sila ng pundo. Kaya sinisweldo gastos ng ICI. Ito ang nakakapagtaka kung seryoso lang ang Pangulo. Ang kahilingan ng mga business groups, i-certify ng Pangulo na urgent yung bill na pending sa Kongreso para ipasa ang isang batas para mabigyan ng kapangyarihan ang ICI. Para magkaroon ng contempt powers. Bakit ayaw aksyonan ng Pangulo? Napakadali. Yung i-certify lang niyang urgent, bakit ayaw niya? Yan ang nakakapagtaka. So, that makes me wonder na wala talaga. Ayaw nilang paapurahin. Okay na lang daw, satisfied ng Pangulo sa takbo ng nagkaroon na ng interim report ang ICI. May nagrekomenda na sila, ito ang sasampahan. Punta pa rin sila sa ombudsman. Nandyan ang ombudsman na masipag kunuhay. Nandyan din ang DPWH secretary na masipag. Di pwede sila na lang. May bago na tayong NBI director. Okay, nung nandyan pa nung hindi pa nag-resign yan si Bunuan, wala akong tiwala. Kawala akong katiwa-tiwala. He is part of the problem. Ngayon, nandyan na si Secretary Vince Dizon. He's doing his best he can. Pwede na. Dizon, NBI, DOJ, Ombudsman. Sige, panagutin ang dapat managot. ICI, tanggalin na yan. Kailang hindi tatanggalin yan ng presidente dahil yan ang kanyang pet project, kunuhay. Kailang salamat. Sana umaksyon kaagad ang Supreme Court at i-declare na unconstitutional yan. Okay, yung Executive Order 94, ma-declare na unconstitutional. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay. O muna ni siya ang pangtabang sa ila. O karon mao na ni sila ang matagaan og yero. Salamat kayo. Salamat kayo. Bye-bye, sir. Salamat kayo. Salamat kayo sa grasya. God bless you all. Human sa pagbahin-bahin ani, butangan pagyud og pangalan ang kada usa. Ay masigaw no. Grabe dahil sa volunteers yung baho mga. Ikaw pa sa dili. Adi ka naman gaid yan isa bata. Sa malit mo pa no. Tagpanon man ngay buka ka pa to. Ari ni mo. Salamat sa Ginoo. Barong orasa, alas 12 ang takna. Lapasan niyang dayob.
Ug karon mo na ni ang balay ni Kuya nga trapal lang. So natagaan na mo siya og yero. Salamat kay sa Ginoo kay naay hinabang nga nakaabot sa mua. Ibi na pag-share, salamat kayo. Oo. Pila na din ka kuan niya imong atop? Pila na ka bulan or tuig? Mga kuha naman eh. Wa pa yun yung magtuig. Oo. Pagkaudan eh. Oo. So salamat kayo ya. Salamat.